Hindi ko expect na short cervix tayo mga day kahit patambok ang pokelya. So, share ko lang ang experience ko as a first-time mom with short cervix and diagnosed with gestational diabetes mellitus or GDM. So, at 19 weeks po ay nagka-spotting ako at di ko pumunta sa ER. Then, pinag-undergo po nila ako ng tense vaginal ultrasound at cervical length. Then, nakita nga po na yung cervix ko is dilated or open ng 0.58 cm. Then, nakita din na short cervix ako, which is 2.37 cm na ang threshold ay 2.5. So, hindi pa talaga umabot. In-advise ng OB ko na mag-bed rest ako. Aside sa bed rest, pinag-take din po ako ng oral progesterone for 2 weeks. Twice sa umaga at saka twice sa gabi. Then, pinaghanap niya rin po ako ng doctor na gumagawa ng cervical cerclage or cervical pessary. So, para maiwasan po yung preterm labor. At syempre, the more kasi na nag-grow si baby, the more na umiiksi yung ating mga cervix. Buti na lang na i-chika ko yung sitwasyon ko sa ka-work ko. Then, may na-refer siyang doctor na affiliated sa Chinese Gen Hospital. I am very thankful and blessed na nakilala ko po si Dr. Vicar Ong na kilala po sa mga nag-handle ng mga high-risk pregnancy. So, hindi muna ako pinag-cerclage or pessary ni Doc. Monitor niya muna yung aking cervix and sabi niya, mag-take muna ng progesterone, oral at saka yung suppository para tingnan natin kung magkakaroon ba ng progress. Every after 2 weeks po ako nagpapacheck up kay Dr. Ong and after 1.5 month, wala talagang progress yung cervix ko kaya in-advise niya na magpa-pessary na ako. So, ang maganda dun, sa clinic niya pag ginawa yung pessary, hindi na sa hospital, which is dun lang sa health studio, located po sa Banao. At isa pang kinaganda dun, talagang kinonsider ni Doc na kesa magpa-cervical cerclage ako, yung tinatahi yung cervix, mas maganda na pessary niya lang dahil nga first time mama ko. At syempre, mas maraming risk kasi kapag nagpatahi daw ako ng cervix ko. Ganito nga pala itsura ng pessary and kasi laki lang siya ng palm. Habang ini-insert siya, may discomfort ka, talagang mararamdaman, talagang maluluha ka. Pero syempre, magaling si Doc, talagang nagsasorry siya. At kailangan magtiisin yun kasi para sa inyong dalawa yun ni baby. At para syempre, maiwasan nga ang preterm labor. And now, I am 29 weeks pregnant. So far, okay naman po yung pessary. Hindi naman siya tanggal or what. Kasi may napapanood ako na didislocate daw talaga. Sobrang galing pala talaga ni Doc. And ayun nga, just in case na matanggal, kailangan lang din bumalik kay Doc para ikabit niya. Pero salamat sa Diyos, wala naman, hindi naman natatanggal kasi ang hirap talaga, may feeling na discomfort eh. Kwentong GDM naman tayo. So, noong 14 weeks preggy ako, pinag-undergo na ako ng oral glucose tolerance test or OGTT. Ayun po yung magpa-fasting ka for 8 hours, walang tubig, then kailangan mo pong magpakuha ng dugo 3 times na may interval po ng 1 oras and may ipapainom din sa'yo na glucose drink na orange flavor. So, okay naman yung result that time. Pero, nung nag-23 weeks preggy ako, pina-check ulit yung sugar ko. At nakita nga nung 2nd hour, medyo mataas siya. Kahit point lang, consider as GDM na po iyon. FYI mga mommies, ang GDM po ay nade-develop during pregnancy po. Dahil po sa ating mga hormones. Then, may nabasa naman po ako na bumabalik naman po yung ating sugar sa normal once na nanganak tayo. Basta maayos po ang ating treatment. And since I was diagnosed with GDM po, kailangan ko pong i-monitor yung sugar ko 4 times a day. Pagkagising ko, after mag-breakfast, mag-lunch, at saka dinner. So, ito po ang aking monitor. And aside from that, kailangan ko rin talagang magbawas ng kinain and 0 sugar. Pero syempre, hindi ko talaga matiis. At galing kami ngayon sa check-up. Naservo na ni Doc, girl. Talagang pinag-zero sugar niya ako. Kasi kung hindi, after 2 weeks, pagkabalik ko ulit sa kanya, pag hindi pa rin naging okay yung sugar ko, mag-i-insulin na ako. So, yun, kailangan ko na talagang ingatan yung safety ko para naman talaga to kay baby. Yan lang po mga mommies. And i-share ko rin po yung mga expenses po namin para sa pessary and yung mga prenatal vitamins ko po para may idea po yung mga first time mom na katulad ka din po. So, padayon!